Posibleng matukoy ang mga bumaril sa mag-live-in partner sa isang bus sa Nueva Ecija matapos mahagip ng kamera ang kanilang mga mukha. Babala mga kapuso dahil sensitibo ang dashcam video ng brutal na krimen na pinapa-enhance na ng PNP para makilala ang mga salarin. Iniimbestiga na rin kung may kinalaman sa krimen ang away pamilyang nauwi sa demandahan. Mula sa Camp Crame, nakatutok lang si Chino Gaston. Chino? Vicky, Pia, Emil, dahil sa panibagong insidente ng karahasan sa loob mismo ng isang pampublikong transportasyon, ay iniisip na ng PNP na ibalik ang mga bus marshals para magsilbing bantay sa mga bus na malalayo ang biyahe. Bandang Caranglan, Nueva Ecija nang pumara ang dalawang lalaking ito. Pero bumunot ng baril ang dalawa at biglang hindi namin ipapakita ang buong video pero 6 na beses nilang pinagbabaril sa ulo ang babae at lalaking mahimbing na natutulog sa unahan ng bus. Sa loob ng 25 segundo, naisagawa ng dalawang sospek ang pamamaril at nakatakas. Ayon sa Caranglan Police, mag-live-in partner ang dalawang biktima. Nanggaling sa Kawayan City, Isabela ang dalawang biktima at papunta sana ng Tarlac. Galing po kasi yung biktima sa Kawayan. Accordingly, may pinuntang hearing po doon. Ang dalawang sospek naman sumakay sa bandang Bayumbong, Nueva Vizcaya at bandang 1:30 ng hapon nangyari na ang pamamaril sa Caranglan, Nueva Ecija. Puro head po yung naging tama ng biktima po. 6 na basyo ng bala mula sa kalibre 45 na baril ang na-recover ng mga otoridad sa loob ng bus. Sa screen grabs na ito ng dashcam ng bus, makikita ang mukha ng dalawang sospek. Ang isa sa kanila may takip ang kalahating mukha. Ang isa naman nakasuot ng sombrero. Po professional na gun for hire itong dalawa ito. Bumaba itong mga suspect, tinarbrest po nila isang ilog dyan sa Barangay Minuli. And then may witnesses po na allegedly nakitang umakyat sa mountainous part ng Barangay Minuli. So casually naglakad sila? Casually lang po naglakad. Inaalam pa raw kung may iba pang kasabwat ang dalawang gunman na patuloy pang pinaghahanap ngayon. Pina-enhance din ang video para masuri ang suot ng mga sospek. Nakuha na rin ng salaysay ang driver ng bus. Malaking bagay po yun, sir, yung recordings po nung mismong bus dahil magagamit nga po nating ebidensya yon. Dahil nandun kahit paano yung physical description po ng mga suspect, cross-match po yan sa mga previous killings at sila ay miyembro po ng mga gun for hire, ay maaaring malaki po ang maitulong po nitong CCTV footages. Sa ngayon, tumanggi muna ang pulisya na pangalanan ang dalawang biktima na edad 60 at 55. Isang OFW mula sa Canada ang babae. Isa sa sinisilip na anggulo ay ang away pamilya sa pagitan ng babaeng biktima at ang anak nito. Nauwi raw kasi sa pagsasampa ng kaso ang matagal ng alitan ng mag-ina. Itinanggi umano ng nakaalitang anak na may kinalaman siya sa pagpaslang sa ina. Iniimbestigahan na rin ang ibang pasahero na lahat ay nakababa bago mangyari ang pamamaril. Dahil sa insidente, pinag-aaralan na ng PNP na ibalik ang mga PNP bus marshals para pangalagaan ang seguridad sa mga biyaheng malalayo ang destinasyon. Matatanda ang ginawa na ito dati sa Mindanao dahil sa serye ng mga pambobomba sa mga bus at transport terminals. Titignan po natin ito kung pwede po natin na ibalik yan as part ng ating police intervention na maglagay po tayo ng mga bus marshals, particularly yung sa mga bus po na nagbabiyahe po ng malayuan po. Pia, ayon sa PNP, malaking bagay ang nakuhang dashcam footage sa investigasyon at maging ang gagawing pagsusuri dun sa mga basyo ng bala para malaman kung ano-ano pang mga krimen posibleng sangkot ang dalawang sospek. Pia. Maraming salamat, Chino Gaston. Iniimbestigahan naman ng LTFRB kung may pananagutan o paglabag din ang bus company sa nangyaring pamamaril sa loob ng bus nito. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Yes, Vicky, sinabi ngayon ng Victory Liner na nakikipag-ugnayan na sila sa PNP kaugnay sa investigasyon ng pagkamatay ng 2 tao sa loob ng kanilang bus. Pero ang ilan po nating mga kababayan ay hindi maiwasang mabahala sa pangyayari. Business as usual sa estasyon ng Victory Liner sa Cubao, Quezon City. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bus company tungkol sa insidente ng pamamaril sa loob ng kanilang bus sa Nueva Ecija. Pero sa isang statement, sinabi nilang nakikipag-ugnayan na sila sa PNP para sa investigasyon, gayong testigo sa krimen ang kanilang bus driver. Bukod dito, hindi na muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Ayon sa isang opisyal ng bus company na aming nakausap, pinagpapatuloy nila ang dati na nilang ginagawa para matiyak ang seguridad ng kanilang mga pasahero. Nakakalat ang mga security guard, may K9 unit na umiikot at dumadaan sa security check ang mga pasahero. May hiwalay na investigasyon na rin ng LTFRB at isa sa mga tinitignan ay kung may prangkisa sa naturang ruta ang bus na sinakyan ng 2 binaril sa Nueva Ecija. Tinitingnan din kung otorisado ang bus na magsakay sa daan, gayong hindi raw sa terminal sumakay ang 2 gunman. Yun yung dinidetermine pa po ng board kung siya ay point-to-point or regular bus. Kasi pag bus po siya, then basically they can pick and drop along the way. Sakaling may makitang paglabag, posible raw matanggalan o masuspinde ang prangkisa ng Victory Liner. Samantala, pinagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Lahat ng pasahero pinapadaan sa metal detector, mapa departure man o arrival. Ini-inspeksyon din ang mga bagahe. Pero dahil sa insidente ng viral na pamamaril, di pa rin maiwasan ng ilan na mabahala sa kanilang kaligtasan. Kumain kami doon sa may chine-check lahat. Siyempre, nakatakot pa rin. Siyempre may worry pa rin kasi bukod sa senior kami, siyempre hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Natakot din. Kasi baka mangyari rin sa amin. Yung bus mo ba na to point to point to? Point to point, ma'am. Point to point po kami. So hindi ka magsasakay sa daan? Hindi po. Terminal to terminal lang po kami. Dahil po sa pangyayaring yon, dapat po maging mas maingat na po tayo sa yung mga sumasakay. Observant naman po talaga simula po nung marami na pong mga krimen nangyayari po ulit. Ayon sa PITX, mas ligtas ang mga pasahero kung nanggagaling sa kanilang terminal. Dahil bukod sa dumadaan sa security check, nakalista rin daw ang mga pangalan ng mga ito sa manifesto. Pero sa oras daw na lumarga na ang bus sa kalye at magsakay ng mga pasahero doon, masasayang ang ganitong pag-iingat. Dapat kung i-insist ng mga public utility operators na may ganito, dapat meron din sila mga precautionary measures na ini-impose. Dapat na-check din nila kung may mga dalang anumang armas, no, yung magiging pasahero nila. Vicky, ayon din sa LTFRB ay inaalam nila ngayon kung merong security plan na inilatag ang Victory Liner para sana'y naiwasan ang ganitong pangyayari. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.